na ibina-blackmail daw sila. Masyadong desperado na ang Malacanang. Wala namang ebidensya. Sasabihin lang nila, kinontak daw. Si Marcos pa mismo nagsabi, ang Pangulo pa. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Pag ikaw ay nagsalita at ikaw ay Pangulo, dapat panindigan mo yan. Lumapit daw sa Malacanang yung isang abogado ni Saldico at bina-blackmail daw sila. Di blackmailin mo ang Pangulo. Dapat imbestigahan yon. Ibigay niya yung details kung totoo. Sinong abogado? Sinong nilapitan? Kailan? Anong oras? Si Saldico may ganun pag sinabi niyang nagpadala ako ng mali-maletang pera, may retrato ng maleta, may oras, may araw. May ledger. Sinasabi nila, walang pruweba. Ayun na nga yung details. Eto, bakit double standard yung mga nagdidepensa sa Malacanang? Pag si Saldi, sinasabi ni Saldi, ganito, ganon, insertion ng Pangulo, yung First Lady involved sa smuggling, yung anak ay merong insertions din, etc. Sasabihin nila walang pruweba. Diba? Anyway, speaking of halo-halong kalamay na, eto na, kagulo na sa mga revelasyon ni Saldico. Mukhang masyadong desperado na ang Malacanang. Diba? Sunod-sunod yan, parang teleserye. Kada episode, iba't ibang revelasyon, diba? Ngayon, nasangkot na ang anak ni Pangulong Marcos, si Sandro Marcos. Majority floor leader yata. Kung ako hindi nagkakamali, ako'y tama. Si First Lady, nasangkot na. Ngayon, may lumabas na sinasabi, eto, bakit double standard yung mga nagdidepensa sa Malacanang? Pag si Saldi, sinasabi ni Saldi, ganito, ganon, insertion ng Pangulo, yung First Lady involved sa smuggling, yung anak ay merong insertions din, etc. Sasabihin lang walang pruweba. Diba? Sabi-sabi lang bago, aakusahan naman nila yung abogado ni Saldi ko na ibina-blackmail daw sila. Wala namang ebidensya. Sasabihin lang nila, kinontak daw. Si Marcos pa mismo nagsabi, ang Pangulo pa. Pag ikaw ay nagsalita at ikaw ay Pangulo, dapat panindigan mo yan. Lumapit daw sa Malacanang yung isang abogado ni Saldico at bina-blackmail daw sila. Di blackmailin mo ang Pangulo. Dapat imbestigahan yon. Ibigay niya yung details kung totoo. Sinong abogado? Sinong nilapitan? Kailan? Anong oras? Si Saldico may ganun pag sinabi niyang nagpadala ako ng mali-maletang pera, may retrato ng maleta, may oras, may araw. May ledger. Sinasabi nila, walang pruweba. Ayun na nga yung details. Ako sasabihin ng ombudsman, hindi ko iimbestigahan. Dahil wala siya rito, ayaw i-under oath. Pwede kang anonymous Hindi lang naman ako nakapansin yan. Pati si Senator Marcoleta. Sinabi, nasa charter nga, nasa Ombudsman Act nga ng 1988. Diba? Tinalakay na rin natin yan dito. Sabi ko, bakit nag-iinarte ang ombudsman? Obvious naman dito halatang halata mo. Akala yata nila mangang taong bayan, Yes. Yung blackmail, Mr. President, kasi kilala ko yung abogado ni Saldico. Binabanatan niya si Saldico. Binabanatan natin yan. At saka, hindi natin kinakampihan si Saldico. Ngunit, may mga sinasabi siya na dapat na imbestigahan. At yung abogado niya, kilala ko. Hindi gagawin yon. Ang tagal ko nang kilala yon. Mahigit 15 taong ko nang kilala. Yung si Attorney Ruy Rondain na abogado ni Saldico. Hindi natin kinakampihan din yan. Yun nga binatikos nga natin yan noon, di ba? Kahit kaibigan ko. Sa ngalan ng malayang pamamahayag at public interest na wala tayong kinakampihan, kahit kaibigan, medyo nasasaltik natin dito. Pero sa pagkakataong ito, hindi gagawin yan. Baka naman may nagpapanggap na abogado ni Saldico na sinasabi, ako kinatawan ni Saldico, huwag nyo nang i-cancel ang passport ni Saldico, hindi titigil na kaming maglabas ng mga video. Di ba? Marami niyan. Kaya nga pangalanan niya kung sinasabi niya. Yung problema sa kanila walang pangalan
Sasabihin lang, oy, may abogado si Saldico, lumapit sa Malacanang, nag-blackmail. Sinong maniniwala sa inyo dyan? Ebidensya. Di ba? Resibo. Resibo. Diba? Basta-basta ka ba makakalapit sa isang opisyal ng Malacanang? Hindi po. Nang walang resibo. Siyempre, Hindi po. papunta ka sa loob ng Malacanang. May gwardiya dyan. Dadaan ka sa maglalagbook ka. Yes. Di ba? Ise-search. Kinukunan pa nga yata ng litrato. Ewan ko. Dati ganun eh. Opo. May logbook. Sino ka ba? Opo. Sinong pupuntahan mo? Opo. Malacanang yan eh. That's Hindi naman true. mall yan eh. Opo. Hindi mo naman pwedeng sabihin dyan, ay hindi po, mamamasya lang. Magmamasid-masid lang ako. Tignan ko yung mga Parang cabinet kami members kahapon, naglalakad-lakad. muntik na kami. Bakit? Merong nangharas sa aming driver ng isang kotse na parking mismo. Oo. Ano kami, uupakan na kami. Pero sabi ko naman doon sa mama, ano bang problema ninyo? Ang laki niya, 6'1". Sana Puro tato. Sana tinuhod mo yung yagmadudos. Hindi, hinihintay. Kahit gaano katangkad yun, pag tinuhod mo yung itlog, tamba yun, Pero maniwala ka. attorney, nakaganon yung isang kamay. Kahit na, kaya masakit. Mamaya, may baril yun, malay Kahit na pag natin. masakit yung itlog mo, hindi ka na makakabaril. Maniwala ka, subukan mo kay Victor. Well, hindi. Ako naman, attorney, Itlog ni Victor. diplomatic Oo. approach lang. Naman, tama hanggat naman. kaya nating i-pacify yung tao, yung galit niya. Kasi parang galit na siya nung dumating. Baka iniwanan ng asawa, hayaan mo na. Well, anyway, pero attorney, dahil nga sa pagkawala mo, marami akong mga anyway, ituloy ko lang yung sa akin. Sige po, sige. Wala tuloy ako, nasaan ba yung sa akin? Ayun sa'yo pa. Yung di ba? Yun na. Kukunin ang ID mo, di nakalag ka ron, Ayun. di ba? Siyempre, di ba, alambawa ako, pupunta ako sa DOJ, meron ka pang pinifill up, meron ka pang form na ibibigay sa'yo, patunay na kung pumasok ka nga roon, pupunta ka kung saan mo sinabing pupuntahan Opo, mo, yun nga. pipirmahan ng isang staff, halimbawa, Office of the Executive Secretary. Yes, opo. Ayun. Sino yung lumapit sa Malacanang? Ayun. Ngayon, kung binablockmail, halimbawa ako'y opisyal, government official ako, at may nang ba-blackmail sa akin, duty kong i-report yun. Correct. Tsaka magre-react ka na within that day. Bakit binablockmail mo kami? Correct. Arrestuhin kita. Tama. Criminal offense yun eh. Opo. Grave threats yun. Blackmail is grave threats eh. Correct. Di ba? At may ID pa yun. Hindi, ang problema nga, ginugulo. Yun lang. Kita mo itong ombudsman, sasabihin niya, may mga maipafile na kami, mga senador, mga congressman, halatang halata naman, boke, ha? Hanggang senador ka lang, hanggang congressman, para sabihin lang may ginagawa ka. Ano nangyari doon sa mga alegasyon? Laban sa Pangulo, di mo ba imbestigahan yan? Wala. Talaga bang nandyan ka para protektahan ang Pangulo, yung kasalukuyang Pangulo? Halata naman eh. O yung ICI, pupunta si Arjo Atayde at saka yung si isang congressman na tinuro ni Saldico. Opo. Di ba sabi nila, transparent kami na live stream namin. Hindi nila ni live stream kasi ni-request daw ng congressman, executive session. Tinago. Tinago. Kung merong ganong option pala, di lahat na lang ang pupunta roon, executive session. Wala nang live stream. Gumawa pa sila ng guidelines para sa live stream. Hindi naglululuko na tayo nitong ICI eh. At saka sino ba laging nandun sa ICI? Si Vince Dizon. Yun. Ano ba ito? Tatakbo ba itong senador o whatever? At nasisira ang independence. Akala ko ba independent ang ICI? Independent Commission on Infrastructure. Again, uulitin ko, ang isang miyembro ng gabinete ay hindi independent. Siya ay alter ego ng presidente. Alter ego, parang siya yung presidente. Kaya nga cabinet eh. Gabinete. Opo. Cabinet. Sabi doon sa isang desisyon, the cabinet member must be of the president's bosom confidence. Ibig sabihin talagang matalik na kaibigan. Kung matalik ang kaibigan ng Pangulo, bakit nakikialam ka sa independent commission? Bakit lagi ka nandoon? Bakit yung presensya mo ay lagi mong pinararamdam? Ikaw mismo nag-iimbestiga, nagbibigay ka ng impormasyon. Paano na naging independent? Wala na yung ICI na yan. Maniwala kayo. Moro-moro na lang yan. Moro-moro na lang. Kamoting kahoy na may ulalo na lang yan. Hindi na